noong last Saturday na pag-aralan dapat natin yung pagkakaiba ng eternal salvation at saka temporal salvation, no? So, isipin natin lagi, pag sinabi pong eternal salvation, ito po ay gawa ng Diyos sa kaligtasan doon sa langit. Tama? That is eternal salvation. Sino may gawa noon ng ating eternal salvation? Si pastor po ba? Ang Diyos lamang. No? Ang Diyos lamang po. Hindi hong mga ngaral. Okay? Ang temporal salvation naman, ang may gawa, ang Diyos kasama tayo. Nandoon na yung free will natin. Tama po? Yung free will natin na gusto natin mangyari sa ating paglilingkod sa Lord. Di po ba? May free will na po tayo. May free will po tayong makinig ng salita ng Diyos. May free will din po tayo na huwag makinig. Kaso nga lang, pagka hindi ka makinig, wala pong spiritual blessing doon. Tama? Kasi hindi mo alam ang salita po ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin po, yung pakikinig ay utos po yan ni Lord, kaya kailangan po natin gawin. Ang paglilingkod, utos po yan ni Lord, kaya dapat po natin gawin. Ngayon, ang tanong po ay, meron po bang eternal at temporal sa Biblia? Basahin na natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 18 po. Opo. Sige po. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Pakialalayan mo si Agnes si Nanay. Opo. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Babasahin po ni Nanay po ang verse 18 po. Andiyan, Nanay. 2 Corinthians 4:18 po. Na ito. Hindi, andiyan na. Gusto ni Nanay yung Bible. Ang mga bagay ay sa Diyos Mhm. na ipagkasundo tayo sa kanyang sariling kaloob. 2 Corinthians po yan ay, chapter 4, verse 18 po. Okay. 18. Na ito. 4:18 po. Yan ay, sige po. Talang. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. No, sa wikang Banyaga, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Okay? So, ang mga bagay pala na atin nakikita, that is temporal. So, ang buhay natin dito, nakikita ba natin? This is a temporal. Tama? Yung mga bagay na hindi nakikita, na makalangit na mga bagay, ito po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po yan nakikita. Kasi po nandito pa po tayo nga sa lupa. Tama? Makikita na natin yon in actual sa Lord, makasama natin siya, kapag ka nandun na po tayo sa Kanya. Tama? Nandun na po tayo sa langit. So pag-aralan po natin, many Bible verses speak of salvation or save, but not all refer to the same aspect, no? Hindi po ito pareho sila, no? Pag sinabing salvation, pag sinabing save, it depends po ito sa context na sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? So sa context po natin binasa kanina sa ating memory verse, Matthew chapter 24 verse 13, malinaw po 'yon. Nang sabi po ni Lord, datapwat ang mga tiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, sa paglilingkod po yun. No? Dapat tayo ay magpatuloy hanggang sa katapusan ng buhay po natin dito sa mundo. Tama po? At sabi ni Lord, ay siya ang maliligtas. Saan? Doon po sa
temporal na buhay natin dito sa lupa. Okay? So, kailangan po natin dito ng kaligtasan sa lupa, hindi lamang sa eternal, sa langit. Tama? Kasi tayo po ay nabubuhay pa dito. Okay? Tayo po ay kailangan pang gumawa. Tama po? Kailangan pa tayong lumakbay dito po sa mundo na ating ginagalawan. Kaya, kailangan natin ang tinatawag po na temporal salvation. Pero, ang may gawa po nito ang Diyos at saka ikaw magkasama na. Tama po? Magkasama na po tayo sa Lord. Ito na po yun ngayon. Kaya tayo naglilingkod sa Lord dahil kasama po natin si Lord. Tama? Bakit tayo ay nag-aralan para tayo makonvert, maturuan, matuto? No? Para maligtas tayo saan? Sa mga maling aral, maling pamumuhay, tama po? Maling mga sinasabi ng mga tao, no, hindi ayon sa sinasabi po ng Panginoon. So, meron pong tinatawag salvation or save na hindi po parehas yung aspeto, no? Merong ibig sabihin, merong eternal salvation at merong temporal salvation. So, dito nyo lang po narinig po yan. Sa ibang mga simbahan, hindi ho tinuturo po ito. Sa kanila, lahat na word na salvation o save, doon sa langit. Wala dito sa lupa. Okay? Bakit? Kasi po, hindi ho nila naintindihan yung context na sinasabi po ng ating Panginoon sa magitan po ng mga apostol during the time. Na sila pala during the time, maging tayo sa panahon natin ngayon, kailangan tayo maligtas sa temporal na buhay na ito. Ngayon, isang tanong po. Bakit po tayo nananalangin sa Lord bago umalis? Para maligtas. Tama? Para maligtas saan? Sa kapahamakan. Maligtas saan? Sa aksidente. Tama po? Sa disgrasya. Sa masamang kamay ng mga tao. Maligtas tayo sa mga scammer. Diba? Marami scammer po ngayon eh. Maging salita nga ng Diyos ngayon, marami nang i-scam. Di ba? Ibig sabihin, tinuturo yung mali. Tinuturo yung hindi totoo. Tinuturo yung sariling kanila, hindi mismo ang salita po ng Diyos. Okay? Now, dapat i-separate po natin. Huwag nating ilagay lahat ng salvation doon sa langit. Dapat i-separate natin ng eternal salvation tungkol po sa langit, sa ating kaluluwa doon sa langit, at ang temporal salvation tungkol naman sa atin dito sa lupa para tayo iligtas po ng ating Panginoon. Ngayon, ay eternal salvation, God's finished work for eternity. No? Gawa na po yan ng Diyos, yung kaligtasan natin. Hindi yung ililigtas pa lang tayo. No? Iba yung ililigtas pa lang, iba yung naligtas na. Tapos na. Kaya sabi ni Lord sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tapos na po yung pagtubos sa atin. Tapos na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, at ang kaligtasan ito ay pinangako na po ni Lord, no? Ang kaligtasan ito before the foundation of the world. Wala pa pong mundo. Wala pa po tayo dito sa mundo. Wala pa pong nilikha ang Diyos na mundo. Meron na pong hinirang ang Diyos, pinili ng Diyos sa kaligtasan. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Kaya ba ng Diyos gawin? Amen. Yes, kaya ng Diyos gawin. Ang Diyos po ay pinakamakapangyarihan po sa lahat. Hindi ho ngayon lang, kundi noon pa. Tapos na po ang paggawa po ng Diyos ng kaligtasan sa buhay po natin. Kaya ang sabi po ng Panginoon Kristo nung napako sa krus, it is finished. Temporal salvation or timely salvation, deliverance in this life through obedience. No? Yun pong ibig sabihin ng temporal salvation. No? Deliverance in this life through obedience. No? Kailan tayong sumunod sa Lord para maligtas? Tama po? Amen. Okay? Kailan tayo masunod sa Lord? Sumunod sa Lord para maligtas tayo sa tamang aral, maligtas tayo sa totoong paglilingkod, sa totoong pamumuhay, no? Para po tayo ay madala sa tama at totoong paglilingkod. Okay?
Now, alamin po natin ang eternal salvation. God's sovereign work. Gawa po yan ng Diyos. No, tandaan po natin, ito po ang nagpapatibay sa atin kung bakit tayo ay hindi nawala ng pag-asa sa buhay na ito. No, marami kasing Kristiyano nagdududa pa eh. Ligtas kaya ako sa impyerno? Baka mamaya, pag ako'y namatay, mapunta ako sa impyerno, hindi sa langit. Wala ho na hong pagdududa dapat. Tanggalin natin yung pagdududa. Tama? Tanggalin na natin yung pagdadalawang isip. Sigurado po yan na tayo po ay hinirang ng Diyos, tinubos ni Kristo, at tayo po ay born again ng Espiritu ng Diyos. Kaya to tayo ay ligtas. Amen po? Si Lord po ang siyang gumawa. Salvation from original sin. Ang tinubos po ni Lord sa atin yung original sin. Ano pong original sin? Yung ating minanang kasalanan kay Adan at kay Eva. That is original sin. Is secured by God the Father through election, choosing His people before the world began. It was completed by Christ through His precious blood, applied by the Holy Spirit through the new birth, being born again, born of God, regenerated, and weakened. So ito po yung tinatawag po na Godhead. Sila po ang gumawa ng kaligtasan. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na Espiritu. Tama po? Iisang Diyos po yan. No? Sabi ng iba, hindi, tatlo ng Diyos nyo. Dahil ang Ama, ang Anak, Espiritu. No? Oo. So, naniniwala ba tayo na tatlong Diyos? Isa lang ang Diyos. Tama? Bakit sinasabi na tatlo? Kasi ginamit nila multiplication. Addition. No? God plus Son, 2. Father, Son, Holy Spirit, plus 1 equals 3. Kaya sabi nila, tatlo daw ang Diyos. Pero tayo, ang gamit natin, multiplication. 1 times 1 equals 1. Times 1 equals 1. Hindi isang Diyos. Pero nahayag bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. So malinaw po yon. Sila po ang gumawa ng kaligtasan. Sila po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po, eternal plan and promise by God the Father. So nakaplano po yan sa Lord at pinangako po yan sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po dito sa Titus chapter 1 verse 2. Basahin po natin. Titus. Ito po kasi ang pruweba po natin. Kailangan, lagi pong may pruweba yung pangangaral. No? Titus, chapter 1, verse 2 up to verse 3. Pakibasa po, Sister Maymay. No? Titus, chapter 1, verse 2 up to verse 3. Sige po. In hope of eternal life, which God that cannot die, promised before the world began, but hath in due times manifested in His word, through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Amen. Napakalinaw po, no? In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Ano po ang pinangako po ni Lord? Buhay na walang hanggan. Kailan po niya pinangako? Before the world began. Paano natin ngayon nalalaman? Verse 3, but hath in due times manifested His word. Di ba nalaman natin sa kanyang salita kung paano tayo niligtas? Tama po? Through preaching, sa pamamagitan ng pangangaral, which is committed unto me, according to the commandment of God, our Savior. Tingnan nyo po. Kaya po ang pangangaral tuloy-tuloy. Tama? Okay? So, ito po ay ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita
sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya nalaman natin ngayon na tayo pala ay iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Amen? Siya po ang may gawa, siya po ang nangako sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang tanong, yung pangako po ba ng Diyos ay natupad? Natupad po. Ang prueba, yung tinatawag po na actual na nangyari po through our Lord Jesus Christ. Tama? Tinubos tayo ng ating Paiso Kristo. That is the actual of our eternal salvation. Okay? Kasi kung walang actual, walang ebidensya, medyo mahirap paniwalaan. Tama? Kaya para paniwalaan, merong ebidensya. Tama po? So, malinaw po yon. Next, it is accomplished by the Son on the cross. Ito po yon, no? Na talaga hong ginawa po. Kinumpleto na po ni Lord, no? Doon po sa krus ng Kalbaryo. Yung pagtubos po ng ating kasalanan. Kaya po, ang sabi po ni Lord sa John chapter 10, verse 28, babasahin po ni Sister Marlene, John chapter 10, verse 28 up to verse 29. Sige po. John chapter 10, verse 28 up to verse 29. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. So, malinaw po mga kapatid, yung sinasabi po ng ating Panginoon, siya mismo ang nagsasabi po dito. Yung siya po ay nakatawang tao pa during the time. Kaya sabi niya dito, and I give unto them eternal life. Sino yung tinutukoy niya dito nang sabi niya, and I give unto them eternal life? Sino yung them? Yung sa mga tupa. Siya ang nagbigay ng buhay na walang sa mga tupa. Tayo po ba'y tupa ng Diyos? Yes, tupa tayo ng Diyos. Hindi tayo kambing. Di ba? Pagka ang tupa ay tupa, ang kambing ay kambing. Hindi pwede na ang kambing maging tupa at ang tupa ay maging kambing. Okay? Pwede po siya magkukunwari na tupa, pero kambing pala. So, lilitaw at lilitaw, no? Ang kanyang ugali, ang kanyang buhay na pagiging kambing, o siya po ay naging siya po ay isang tupa. Ano pa pong sabi? And they shall never perish. No? Hindi sila kailanman malilipol o mapapahamak. Di po ba? So, nandun po yung eternal security sa atin ni Lord. Yung ibig sabihin ng kaligtasan po natin, nakapreserve na po, no? Sa ating Panginoon. Okay? Neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya, hindi din tayo pwedeng aagawin ng sinuman sa kamay po ng ating Panginoon. Walang ho makakaagaw sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ganon din po sa Ama, wala din ho makakaagaw sa kamay po ng Ama. Kaya nakita ko natin dito yung pagpapakumbaba ng ating Paiso Kristo, kasi sabi niya is greater than all. Kasi siya po ay nakatawang tao. So, nandun po ang kanyang submission sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. So, malinaw po na siya po ang nagtubos, siya nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito po actual na nangyari po doon sa krus ng Kalbaryo. Number 3, it is applied by the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit naman ni Lord, ang siyang nag-born again sa atin. Nagbago ng buhay po natin. Tama? May kakibat po yan ng pagbabago ng buhay po natin, mga kapatid. Okay? So, dito na po pumapasok ang tinatawag po na free will. Diba? Free will, doon po sa mga bagay spiritual. Okay? So, may kalayaan po ang tao na maglingkod sa Diyos o hindi. Pero, kung hindi siya maglingkod sa Lord, mapapahamak siya dito sa lupa. Tama? Temporal sa buhay po niya. Maranasan niya yung palo ni Lord, maranasan niya yung kanyang buhay na
laging may trouble, walang kapayapaan, kasi ayaw niya maglingkod sa Lord. Tama po? Okay? Pero ang naglilingkod sa Lord, pinagpapala ni Lord ng mga pagpapalang espiritual. Hindi lamang po yon, maging mga pagpapalang material dito po sa mundo. Kasi tinuturuan tayo ni Lord kung paano mamuhay ng maayos. Tama? Amen. Kung paano mamuhay ng maganda, ng mabuti, kung paano tayo tinuturuan ni Lord na dapat tayo mamuhay sa mundo pong ito. So, nandoon po yon. Kaya ho, ang born again, gawa din po yan ng Espiritu po ng Diyos. Pag sinabi pong quickened, ay tayo po ay binuhay niya dahil patay po sa kasalanan tayo, no? Dahil sa pagsuway sa ating Panginoon, dahil sa kasalanan pagsuway sa ating Diyos. Kaya ang bumuhay sa atin, nagbigay ng buhay, ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya yun po tinatawag na quickened. Okay? Basahin po ni Sister Agnes ang Ephesians chapter 2 verse 1. Sige po. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Amen. Malinaw po, no? Kaya kayo binuhay niya, sino niya? Ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Nung kayo ay mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at kasalanan. So, yun po yun ang patay tayo because of original sin. Tama? Okay? Wala tayong nagawa. Kaya sabi ni Lord, walang matuwid, ni kahit isa, walang humahanap sa Diyos, walang nakakaunawa sa Panginoon. Kasi po, patay tayo. Ang patay hindi pwedeng mag-perform spiritually. Tama? Amen. Kahit nga physical na patay, hindi siya pwedeng sumagot. Kasi patay na siya Di ba? Pag sumagot yan, baka tumakbo ka. Okay? So, ganun din ang buhay spiritual. Pag patay tayo, wala tayong free will tungkol po sa mga bagay na spiritual. Nung nagkaroon na tayo ng free will, nung tayo po ay binorn again, nung tayo po ay binuhay ng Espiritu po ng Diyos. Kaya silang tatlo sa kaligtasan ay magkasama po yan. Hindi pwede magkahiwalay. Kasi sila ang isang Diyos na nahayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Okay? No, it is very clear sa ating pag-aaral that eternal salvation is by the work of God alone. Si Lord lamang po ang siyang gumawa, mga kapatid, ng ating eternal salvation. Man has no part or role as a co-savior with God. Wala hong papel dito ang tao o hindi po siya co-savior o ang pastor sa kaligtasang eternal. Hindi siya inutusan ni Lord, sige, magligtas ka sa impyerno. Meron ba tayo nabasa sa Biblia na ang tao mangaral para iligtas sa impyerno ang tao? Wala po Kaya lamang tayo nangangaral kasi nga po, para malaman nila kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Tama? Kung paano ginawa ng Diyos yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, meron pong tinatawag na in due time ang Panginoon. Sa binasa natin kanina, Titus chapter 1 verse 3, nang sabi doon ay manifested, As His word, di po ba? Through preaching. Di po ba? Kaya po ang pangangaral, tuloy-tuloy. Hindi para magligtas ng kaluluwa sa impyerno, kundi para matuto ka, malaman mo ang katotohanan. Yun po yung purpose of the gospel. Not by human effort ang kaligtasan. Ano pa? Not by human belief ang kaligtasan. Meron tayong belief, meron tayong pananampalataya. Bakit po? Kasi po, ang pananampalataya nating ito ay bunga po yan ng Espiritu ng Diyos. Ebidensya, pruweba na tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Kaya tayo merong pananampalataya. Okay? So, alam niyo po ba na merong tao, hindi lahat na tao ay may pananampalataya? Naniwala ba tayo roon? Meron, sabi ni Lord. Basahin po natin. 2 Thessalonians chapter 3, mga kapatid. Okay? 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. Opo.
Babasahin po ni nanay. Sige po, nay. 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. Ngunit ang tapat Verse 2 po ba? Verse 2 po. Verse 2. Ayan, verse 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. At upang kami At upang. at upang kami ay nangaligtas sa mga taong walang katuwiran Mhm. at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Amen. So, that is, yung kaligtasan yan, temporal. Dahil hindi daw lahat ng mga tao ay mananampalataya. So, ibig sabihin, maraming tao talaga na against sa salita ng Diyos. Kasi hindi o sila mananampalataya. Okay? So, huwag tayong maniwala ng sinasabi na lahat naman ng tao may pananampalataya. Sabi na mismo ng Biblia. Malinaw po. Sapagkat hindi lahat ay merong pananampalataya. Now, ang salvation, eternal salvation, not by human decision. No, hindi po yan decision ng tao para maligtas. Di ba? Sino bang nauna, si Lord o tayo? Ba't tayo magdidesisyon? Tama po? Di ba? Okay? Not by words of righteousness. No? Hindi po dahil sa gawa ng ating katwiran na ating ginawa. Not by human free will. Yung kaligtasan. Our eternal salvation is sure and secure. Eternal salvation is 100% God's word. From beginning to end. Tingnan niyo po, mga kapatid, malinaw po yan, no? 100% po na si Lord po ang gumawa ng ating kaligtasan mula sa simula hanggang sa wakas. Okay? Maging nga po yung physical birth natin, si Lord din may gawa eh. Di po ba? Gusto ba ng nanay mo na ganito mukha natin? Hindi naman eh. Di po ba? Si Lord po yan. Gusto ba ng nanay mo na lalaki ang lalabas o babae? Di ba? So sa Lord pa rin. Gusto ba ng nanay mo nung nandoon sa Mindanao, mapunta sa Luzon yung anak niya? Hindi. Si Lord pa rin. Di po ba? Si Lord pa rin po. Maging ang ating physical birth, si Lord pa rin yan lahat. Kaya po, all glory belongs to God. Tama? So, dapat siyang ating patuloy na purihin at dakilain. That is eternal salvation. Now, let's go to our temporal salvation teaching. Temporal or timely salvation, man's experience in time here on earth. No? Yun po ibig sabihin po, mga kapatid, yung temporal salvation. Na-experience ng tao yung kanyang panahon dito po sa lupa. Okay? Tayo po ba, lahat ba na tao may experience sa mundo? Yes, lahat tayo. May experience, may karanasan, may istorya ang mga buhay natin. Tama? Okay? Huwag na lang natin pag-usapan yon, baka magkaiyakan pa tayo. bawat buhay na Di ba? Oo. Bawat buhay ay may istorya. Okay? Kaya nga, merong tinatawag na storytelling. Okay? So, deliverance from dangers, errors, chastening. Yung chastening po, ito yung pagpapalo ni Lord. Or consequences. In this life, ito po yung kaligtasan doon sa kapahamakan, sa mga mali, sa palo ng Diyos, at sa mga consequences na mangyayari po sa atin. Okay? Sa buhay po natin. Condition on obedience. Okay? So, meron pong kondisyon ang pagsunod sa Lord. Anong kondisyon? Pagka sumunod tayo sa Lord, anong kondisyon na bigay ni Lord sa atin? Pagka sumunod tayo sa Lord, ano po yung kondisyon na ibigay ni Lord sa atin? Ano po ang pangako ng Diyos na bigay sa atin? Blessing, di ba? Pagka sumunod tayo, blessing po ni Lord. Di po ba? Ibibigay po sa atin. Okay? Ano pa po, mga kapatid? Kaya ang sabi po ni Pablo, Philippians chapter 2 verse 12. Basahin po natin.
Basahin po, Sister Marlene. Philippians chapter 2, verse 12. Sige po. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. So, work out your own salvation. What kind of salvation is that? Plural. Temporal, kasi obey. Tama? Obey. Pagsunod eh. So that is temporal salvation. No? Kaya sabi po ni Pablo, work out your own salvation. Ibig sabihin, isagawa mo, i-work out mo para ka maligtas dito po sa mundo. Kaya sumunod ka dapat sa Panginoon. Tama? Yun po yung ibig sabihin na work out your own salvation. Hindi ito tungkol sa langit o eternal na kaligtasan. Dito po yan sa lupa. Kaya kailangan tayong sumunod para maligtas. Okay? Sumunod tayo sa Diyos para hindi tayo mapahamak. Okay? Kaya maraming tao naging irresponsable ang buhay kasi ayaw sumunod sa Lord. Tama po? Maraming tao na matindi ang trouble sa buhay, walang kapayapaan, walang comfort, no, nanggagaling sa Lord. Okay? Walang tinatawag na na pagtuturo ang Panginoon kasi nga po ayaw nilang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Now, example po of eternal salvation sa Biblia. Tingnan niyo po Noah saved from the flood. Si Noe, di ba? Naligtas sa baha. Oh, ilan silang naligtas? 8. Bakit 8? Tandaan natin biblical po 'yon. 8 sila. Bakit 8? Asawa niya, si Noe, anak niya, asawa ng anak niyang isa, asawa ng anak niya isa, isang anak niya, asawa ng anak isa. Kasi 3 anak niya may mga asawa na. Wala pa po silang anak. Kaya 8 silang naligtas during that time. So ang tanong, ano po yung kaligtasan na yon? Sa lupa o doon sa impyerno? Sa lupa. Temporal po yun. Yeah. Ngayon, may nagtanong sa atin, pastor, kung temporal yon, sino naligtas niyan sa langit? Si Lord nakakaalam doon. But, sigurado na si buong pamilya ni Noe, ligtas po sa langit yon. Ligtas po siya sa langit, at the same time, ligtas din sila doon sa baha. Temporal. Tama? Kasi lingkod po ni Lord yun eh. Okay? So, yun po ang mga example po. Sino pa? Yung Israelites. Niligtas po ni Lord saan? Mula sa Egypt. Hinango ni Lord. Tama? Dinala ni Lord sa Promised Land. That is temporal salvation. Niligtas po ni Lord sa kapahamakan sila doon sa Ehipsyo. Ang mga taga-Ehipsyo. O sa Ehipto. No? Niligtas po sila mga kapatid. Kaya di po ba dinaan sila sa gitna ng dagat. Red Sea na tinatawag. Okay? So, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nabiyak ang dagat. Di ba? Kaya, naging tuyo siya, doon sila lumakad. So, ganun ang pagliligtas ni Lord. No, katulad din po sa atin, nililigtas tayo ni Lord sa mga kapamakan. Di ba? So, that is temporal salvation. Kaya hindi natin pwedeng isama doon sa eternal. Walang kinalaman pong eternal doon. Tama? Kasi dito po yan sa lupa na mga nagaganap. Okay? Even Peter. Naalala niyo si Peter? Doon sa dagat. Nung si Lord nandun sa bangka. Sabi niya, Lord, pupunta ko sa iyo dyan. Di ba? Sabi ng Panginoon, halika, lumakad ka. Naglakad nga siya, nakahakbang na siya. Ang problema, tinitingnan niya yung unos, yung alon. Natakot siya, nawala yung kanyang faith sa Lord. Okay? Kaya sumigaw sa Lord, nalulubog na ako. No? Anong ginawa ni Lord? Niligtas pa rin siya temporal. Tama? Kanyang buhay sa pagkalubog. Ginawa siya, kaya sabi Lord sa kanya, magtiwala ka sa Diyos. Nawala ang iyong
pagtiwala sa Diyos. So, yung mga nangyayari po yan, that is temporal salvation. Hindi eternal po yan. Kaya magkaiba po eh. Kaya wag natin ihalo kasi pag ihalo natin, malito tayo. At saka magkaroon na ng problema o magkamali na yung ating tinatawag po na eternal salvation o kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? No, true means hearing the gospel. Kaya para tayo maligtas temporal, kailangan tayo makinig ng ebanghelyo. Tama? Pinapaalaala po ni Lord sa atin yun. Okay? Obedience and faithfulness. No? Pagsunod at katapatan po sa Lord mahalaga. God's providence and discipline. Kaya, di po ba tinuturo ni Lord sa atin para tayo madisiplina sa buhay po natin dito sa mundo? Alam niyo po ba, napakasarap magdisiplina po ang Panginoon. Tama? No? Ang disiplina po ni Lord talagang totoo at tunay na tayo po ay makonvert ng kanya mga aral, ng kanya mga salita. Okay? Can be lost in experience, not eternal life, but joy, peace, safety. Involves human responsibility. Kasama po yon. Meron tayong responsibilidad sa Lord. Tama? Lahat tayo merong responsibilidad sa Lord? Yes. May responsibilidad tayo sa Lord. Kasi isa tayong anak na responsable. Pagka ikaw isang anak na responsable, meron kang responsibilidad sa ating Diyos. Brings blessings in daily life. Ang kagandahan, nagdadala po ito ng mga pagpapala sa araw-araw po nating buhay. Yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod, ang ating katapatan sa harapan ng ating Panginoon. Gusto po ni Lord na tayo po ay maging tapat sa Kanya. Simula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Paano ka bigyan ni Lord ng malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi ka naging tapat? Tama? Kaya kailangan maging tapat ka muna sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay ay siyang ipagkakatiwala po ng Diyos sa atin. Now, temporal salvation experienced through obedience and faith in daily living. So, may experience natin yan, may experience po natin sa pagitan po ng ating pagsunod at ng ating pananampalataya sa araw-araw po nating pamumuhay. Okay? Now, eternal salvation by God alone, dito na po tayo sa conclusion natin, by God alone, no conditions on man. No? Cannot be lost. Hindi ho nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala lang sa atin, yung joy of our salvation. Joy, yung kagalakan. Pag wala tayo sa Lord, ba, hindi na tayo naglilingkod, wala na pong joy sa Panginoon. Like David, nung siya po yung nagkasala kay Bathsheba, di ba? Anong ginawa na kay Bathsheba? Nakita niya si Bathsheba, naliligo, nakahubad. Di ba? Nung nakita niya ngayon, kasi sabi ng banal na kasulatan, everything we see, everything we hear, it affects our mind. Tama? Ng apekto. Samantala siya lingkod ng Diyos, naapektuhan siya, nakita niya. Ang ginawa niya, para makuha niya si Bathsheba, dahil sa hatak ng laman, yung asawa niya si Urias ba? Yes. Si Urias, no? Ay kanya hong pinain doon sa labanan para mamatay, para makuha niya si Bathsheba. Pero nangyari na yon, mga kapatid, ay nawala na po ang kanyang joy of his salvation sa Lord. Nawala ng kagalakan niya kasi gumawa siya ng kasalanan sa Diyos. Natukso po siya. Di ba? Kaya nung nagkaroon sila ng unang anak, namatay. That is a consequence sa kanyang ginawang mali, sa kanyang ginawang kasalanan. Okay? So, mali na po. Kaya ang sabi niya nung sa kanyang prayer, sabi niya, sa Psalms chapter 51, sabi ni David,
Create in me a clean heart, O God. Kasi hindi ho malinis sa kanyang puso. And renew a right spirit within me. Okay. Kasi wala nang kapuspusan ng Espiritu sa kanya, nakasala na siya. Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Bakit kailan i-restore? Kasi nawala na yung kanyang kagalakan sa kanyang kaligtasan sa Diyos. Ang nawawala ay hindi kaligtasang eternal, kundi joy of our salvation. Yung joy na paglilingkod mo sa Lord, mawawala po yan. Okay? So, naranasan ko po yan noon. Maaari tayo nakakaranas. Lahat. Na nawala yung ating joy because of sin. Kaya, dapat lagi natin ipag-praise the Lord. Sabihin po natin, restore unto me the joy of my salvation. So, hindi o nawawala ang kaligtasan. May nagtanong sa akin, kahit ba pastor gumawa ka ng kasalanan, ay hindi nawawala ang kaligtasan? Eh, ang tanong ko naman sa kanya, binabalik ko, bakit? Inutos ba ni Lord na gumawa tayo ng kasalanan? Yeah? Bago kita sagutin mo muna, utos ba ni Lord na gumawa tayo ng kasalanan? Di ba, hindi naman niya utos yun? Eh, ba tayo gagawa? Di ba? Ba tayo gagawa? Eh, pastor, halimbawa, natukso ako. Sa tukso, pwede mangyari. Tama? Okay? Sa tukso, pwede mangyari po yun pagka hindi ka puno na mga salita ng Diyos. Di ba? Pagka wala kang aral ng Panginoon, maaari ka matukso. Maaari ka matukso kapag wala yung biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya tayo nabubuhay lamang po dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ang bukas. Tama? Si Lord lamang po ang siya nakakalam. Okay? Kaya ang kaligtasan cannot be lost. Saves from original sins, saves from hell. Ito po yung eternal salvation. Temporal salvation involves man's faith and obedience, happens in time. Conditional in experience, can be lost in experience. Nawala bang ating karanasan sa buhay? Nawala. Tayo wala na rin sa mundo. Tama. Nawala po talaga. Okay? Saves from danger, error, and chastening. Yun po ang temporal salvation. Kaya po, di ba, pag namatay ang isang tao, kwento na lang ang naiwan. Istorya na lang. Wala nang experience. Tama? Okay? So, malinaw po yan, mga kapatid. Now, eternal salvation is secured by Christ alone. Temporal salvation is enjoyed through obedience. Both are important. One gives eternal life. The other gives a blessed life now. Eternal salvation and temporal salvation. Kailangan po natin ito, ang dalawang ito. Hindi lamang po isa, kundi dalawa. Kasi po tayo nabubuhay pa sa mundong ito na ating dalawa. Okay. Malinaw po ba ang eternal salvation at temporal salvation? Meron pong tanong bago tayo umawit? Pastor, Sige pa. kung sakaling